Maharlika. May ngaw-ngaw rin. Ah. Teka. May ngaw-ngaw agad din si Maharlika rito. Kasi nga po, nung nakaraang araw, ay di ba't nabalita na ang gobyerno natin itong mga atis, no, itong mga atis ng Boracay, inagawan daw po ng gobyerno ng lupain. Yan ang sinasabi dyan ni Maharlika, ha, na ninakaw pa nga sabi niya. Oh, ito. Yan. 44 atis ng Boracay. So sila yung mga affected. So pinamigay ni Digong na lote pero may pribadong may-ari pala. At syempre, problema 'yan, 'di ba? So kawawa po yung mga tao ngayon kasi akala nila kanila na, matagal nilang ipinaglaban. 2013 pa minamatay ng leader nila na barilan si Q. Tapos dumating si Duterte, bigay sa kanila yung lote. Ang problema, hindi pulido ang trabaho. Ito ngayon yung sinasabi ni Maharlika. Tiisin nyo na lang. Ay, pag-usapan muna natin itong ginawa ng hinayupak na gobyernong ito sa ating mga katutubo o yung mga indigenous people katulad ng mga ati sa Boracay. Okay? So ngayon ay binawian nila ng lupa, inagawa ng lupa ng jutang ginamis na gobyernong ito ang ating mga kaluluoy na mga tribo, yung mga tribo dyan sa Boracay na kung saan for I think more or less 50 years silang maninirahan dyan sa kanilang lupang. Ibinigay na yan sa kanila ng, officially ay binigyan sila ng Certificate of Land of Ownership ni Pangulong Duterte noong 2018. So noong 2018, mga kababayan, ay binigay na sa kanila yan. Kumbaga sinilyado na yan na yung lupang kanilang tinitirikan ng kanilang mga bahay ay lupa nila. Pero ang hayupa ng gobyernong ito ay binawi, ginawa ng paraan at ibinigay kung hindi pa natin nalaman kung sino yung developer na pinagbigyan ng ginayupak na ito. Pakita lang natin sa dali, mga palaga. Ito. Mga kababayan, noong 2018, November 9, 2018, dito mismo sa Radio Television Malacanang o RTVM, ayan, pinakita nito ang distribution of certificates ng land ownership na lupa ninyo. Hindi ninyo mapagpilian. At siguro, wala na kayo sa mundo. Ang sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagpili ng mga anak ninyo, ako ninyo, milyon na yan. Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, or yung mga anak ninyo, ako, affected. Yun ang sweldo. Okay, mga kababayan, nakita nyo, nakakalungkot dahil nga, binawi ng gobyerno hinayupak na ito ang binawi daw lupa ng ating mga katutubo. Alam niyo, halatang hindi nag-research dito si Maharlika. Hindi niya alam kung sino yung tunay na may-ari. Tribong ate, kaya mga palangga, isang araw, no March, I think 24, ay bigla na lang hindi pinapasok itong ating mga kababayan, itong ating mga tribo, na yung mga lupang yan ay minana pa nila sa alam mga kanunuan. Sa halip na mamuhay sila ng maayos ay binarakadahan. Okay? Nilagyan ng mga barikada ng mga kumuha. Okay? O pinabura ng jutang ng gobyerno ito na mga developer. So yan dapat ang alamin natin. Biglang sisi kagad sa gobyerno no? Alamin daw natin. Hindi niya kasi talaga po inalam. Mainstream media kung sino ang taong nasa likod niyan. Kasi baka mamaya si Kuting Jr., si Lisa Tanas, si Tambalusdos, yung mga kaibigan nila ang nagmamay-ari ng developer, ano na yan. Di ba? Singit bigla si Attorney Lisa, singit bigla naman si Speaker Martin Romualdez. Company na yan. So nakita ninyo kung paano nila pahirapan. Okay, baka lang may-ari. Tapos ngayon, eto na sila na yung nagpapahirap. At itong tribo na ito, itong ating mga kababayan, binigay na yung lupa, binawi pa ng mga jutang ginina. So ganito po kalupit ang gobyerno ninyong bamag na bamag. Imagine nyo, mga kababayan, binigay na, sertipikado na, and everything, pinalize na ng gobyerno, pero binaliwala nila, tinarantado nila yung legal na pamimigay. Okay? Na pamimigay, actually. Okay. Tapos, eto na. Yung mga DBS, si Pebbles. Ayan. Sabi niya,
Pati mga makikita niyo yung ano, yung pattern nila, eh, 'no? Siguro chat-chat yang mga yan, "Uy, titirahin tayo." Eto, pati mga nananahimik na mga nasa Boracay at pinalayas, iba talaga amats ng admin ngayon. "Sige lang, babalik sa inyo yan." Yan, sabi naman ng isa, lahat ng ginawa ni FPRRD noon, sinira nila para maapektuhan ang mga Duterte. Pero hindi nila alam, ang makakalaban nila ay ang mga mamamayan. Kasi love na love namin si FPRRD or si Tatay Digong. Wow ha, talaga lang. Hindi nyo sinisipot sa mga rally. Kayo talaga. Oh. So naman isa, I can't believe Sila rejected my offer on this one. And binigay ni PRRD Duterte sa kanila, binawi ni Marcos Jr. Puta ka, si Marcos agad ang bumawi, eh, no? Pero yung namigay si Duterte talaga yung namigay doon. Ito naman po si Mr. Sasot, si Rogando, si Sas Rogando Sasot. Sabi niya, BBM admin cancel the collective CLOA of Atis in Boracay, which was granted by Duterte admin. Ito po accurate. Kasi po, etong BBM admin po ang nag-cancel ng collective CLOA. 44 po kasi yung mga nasa 1.2 hectares yung lote na ibinigay sa kanila. Ngayon, etong mga atis ay napili nila collective po ang ownership. Kasi nga naman, kung i-divide mo ang 1.2 hectares, mangyayari taga to 29 square meters lang sila. Eh ano nga ba naman ang mahihita mo doon? Tirahan lang, di ba? Tapos di ka mapapakain niya kahit taniman mo. Kaya gano'n ang ginawa nila. Sharing-sharing sila sa pagtatanim, sa effort, tapos gedli-gedli do'n sila nakatira. Yan, gano'n ginawa nila. Ngayon, lumabas itong balita. Yan. Ati families on Boracay Island risk losing land given by government. Ito yung ginawa ni dating Pangulong Duterte noon, si Castricciones, yan, si John. Tumakbo to pero hindi sa partido ng PDP laban. Natalo rin naman sa pagka-senador. Yan, namigay sila ng CLOA. Diba? So, sabi rito, these CLOAs or the proof of ownership as agrarian reform beneficiary under RA number 6657 and were issued to members of the Boracay at yung Bato and the Boracay Tumandok Agrarian Reform Beneficiaries Association by then PRRD noong 2018. So ito 'yon, binakura nila yung lugar. Yan. Merong ito yung cadastral number. Okay, yan yung community nila. Tapos, nagkaroon diyan ng kasi etong sinabi diyan nila dating Pangulong Duterte na yang lugar na yan daw po ay may inisyu siya na isang kautusan na pinapa-reclassify niya yung lugar. Okay, pinare-reclassify niya. Kasi hindi niya maipapabahagi ito na para maging parte ng agrarian reform, lots na ipamimigay, kung ito po ay hindi po suitable para po sa mga magsasaka. Ito na. So, ang isang sinabi dito nila, yung ganitong parang 6,000 ganyan na laki ng lupain, ganito. Ito lang yung may mga titulo, 625 lang. Tapos, etong mga lote na to, nasa 4,000 yan mahigit eh. Gusto kong ma-reclassify ito na agricultural. Okay, so ibig sabihin, hindi po agricultural yung lugar, lahat-lahat. Maaaring may portion or maaaring lahat ito ay hindi po agricultural. Tapos ang sabi rin nila Castreciones, ang gagawin daw nila ay re-reviewin nila yung mga may titulo. Okay? Bakit nila i-review yung mga titulado na? 'Di ba? Ang dapat niyang statement dito, kung itong mga titulado na 600 mahigit, ang mga titulo nila at ang lote ay pasok dito sa ipamimigay natin, bibilhin natin sa kanila. 'Di ba dapat gano'n bibilhin ng gobyerno. Pero i-re-review nila para ano? Pero ano ho nangyari, may resulta po ba? Wala hong resulta.
Okay, walang resulta. So, etong, sabi nga soil test result, the land covered Bacloas are separate from the 2.1 hectares beachfront property of Manok-Manok that is covered by the Certificate of Ancestral Domain Title issued in 2011 through the NCIP that was granted to the Hulati community on the island tribe. The tribe is considered the earliest. Sila naman kasi talaga ang kauna-unahan pong mga native diyan, itong mga atis, itong mga ati. Oh. Ito yata yung sa ano, ati-atihan. So, na dito sa lugar namin, taon-taon sinicelebrate yung ati-atihan dito sa Quezon City. So, nagkamali pa diyan si dating Pangulong Duterte sa kanyang speech na binanggit niya na ang mga mangyan daw ang mga beneficiaries diyan ng agrarian reform. Hindi, kasi etong mga atis ang kauna-unahan. So the distribution of lands through agrarian reform was part of the match tuned cleanup in Boracay in 2018 after Duterte called the island a cesspool due to environmental degradation. Okay. So yan yung binigay nila. Okay. Pero November ito nila November yan eh. Itong nakita niyo sa picture na 'to ng pamimigay na yan, that was November ito. Pinamigay nila. Okay? 2018. Now, the following year, March lang, ilang buwan lang, November, December, January, February, March, 4 months, ay umapila po yung may-ari ng 1.2 square meters. Okay, 1.2 lang, hindi po yung kabuuan lahat ng pinamigay, hindi po. Kasi yung portion ng lote ni Digna Elizabeth Ventura na presidente ng Anchor Land Holdings ay napasama dito. So ano nangyari sa review na sinabi ni Castricciones? Kaya sinasabi ko na walang nangyari. Sinabi lang trabaho. Kasi kung trinabaho talaga nila yan, malalaman nila na meron palang land developer na may-ari doon. So, pwedeng mag-settlement, amin na to, babayaran na lang namin sa'yo, ito ang market value, nasa constitution yan na pwedeng gawin ng gobyerno base doon sa yung tawag dito, nakalimutan ko yung term doon eh. Pero na yung po pwedeng kunin ng gobyerno ang isang property for the benefit of the general welfare. Okay? Hindi lang pang majority ang pinag-uusapan doon, for the general welfare ang sinasabi sa constitution. Yung power of eminent domain. Yan. Pwedeng gawin nila. Bakit hindi nila ginawa? At ako sigurado po ako, hindi nila ginawa. Kasi kung ginawa nila yan, bakit right after na ibigay nila yung lote, isama nila yung 1.2 square meters, o baka hindi nila alam, kasama yung 1.2 square meters ni Digna na bahagi nitong barangay Manok-Manok. Okay? So, ang sabi kasi nila ron, agricultural daw yung lugar, yung lupa suitable for agriculture. Ngayon, nagkaroon diyan ng soil testing at lumitaw po, hindi. Mamaya natin yung pag-usapan. Sabi nito, later, NCISO approved a similar protest filed by Bohol Regal Incorporated and Jeco Development Corporation on two separate properties covering 1.2 square meters each in the same area on April 26 and that of Y Investments Philippines on May 3. So, bukod po rito kay Digna na nauna na ngayong naaprubahan at nakansela yung CLOA. Kasi hindi ho po pwede na como presidente ang nag-utos, ang namigay, ay magiging valid kung ang pundasyon ng kanyang aksyon ay illegal, baseless. Hindi ho pwedeng maging valid. Hindi, wala ho tayo sa absolute monarchy na pag-aari ng gobyerno, wala tayo sa komunismo na pag-aari ng gobyerno ang lahat ng lupain. Kaya kung ano yung maisipan nila, yun ay final and executory. Hindi ho tayo ganun. Okay? Now, the protest claimed that the four parcels of land were unsuitable for farming and therefore outside of the network of protected areas for agriculture. Okay. So, eto po, dati na itong na-determine na hindi po suitable for farming bago pa magkaroon ng Duterte. Kaya nga sila ay naaprubahan ng DENR,
dahil yung lugar na yan, itinuturing itong protected area. Pero kapagka hindi naman po suitable for farming, protected area para sa mga native na para sa kanilang farming kasi sila nga yung unang may-ari diyan. Now, may mga titulo na sila. Kaya lang sinagasaan sila ng Duterte administration. Bakit po? Kasi nagalit yung maraming mga nagalit diyan sa kanilang ah, maraming mga nagalit diyan sa kanila nung pinasara nila yung Boracay dahil nga napakarumi, naglinis. So isa sa mga naapektuhan dito, etong mga atis na nabubuhay sila sa pagbebenta ng mga produkto nila, ng mga native na yung mga souvenir, yan. So ngayon, para rin magmukhang bida at magmukha sila na mabango uli sa mga tao diyan, manatili yung popularity at syempre sa buong bansa. So, ginawa nila 'to. Maganda ang ginawa nila. Pabor ako. Alam niyo nung binabasa ko 'to nung una, na umiinit ang ulo ko nung sabi ko, "Bakit hindi na lang ninyo binili dun sa mga developer yung lupa?" Oo nga naman. Dapat ang unang gumawa nito ang Duterte administration. Sila unang nakaisip nito, eh, 'di ba? Sila yung unang gumawa nito. Oh, so ito yung mga atis. Ito yung may-ari si Digna na nagprotesta. At napatunayan niya, ang inilaban niya kasi rito, ang kinontra nila yung katibayan yung claim nila Digong na na suitable for farming. Kaya para pumasok doon sa um, pamimigay ng lupa sa agrarian reform. Okay. Ngayon, pinatunayan nila Digna na hindi ito suitable for farming. Etong kabilang panig wala namang nagawang gano'n, wala naman silang patunay na nailabas o even man lang na sarili nilang pa-testing na ito'y suitable for farming, okey? Sabi nung may pari do'n, eto daw pong mga native diyan, nakakapag-produce naman daw po ng papaya, avocado, coconut, lemongrass, mga ganyan na sinusupply rin nila doon. Hindi naman nangangahulugan kapagka nakakapagtanim doon, suitable for na 'yan, agriculture. Meron talagang classification ng lupa, 'di ba? O tingnan niyo yung klase ng lupa nila. Hmm. Ano tinatanim nila? Dragon fruit, tinatanim nila. Tingnan niyo yung klase po ng lupa. Yan po ba ay suitable for farming? Hmm, 'di ba? Wala, oh. Hindi po suitable for farming 'yan. Katunayan, familiar ako sa lupang ganito. Sila misis meron silang 14 hectares sa Nuwan, Batangas na binenta na nga yung iba dun, kasi ano 'to, ganyan nga hindi mapakinabangan for farming. Dahil yung lupa medyo mabato-bato 'yan, hindi akmang pagtaniman 'yan. Alam niyo po ba ginawa nila misis doon, pinataniman ito ng mga niyog, 'no, ng coconut. Diyos ko yung coconut, yung mga coconut do'n sa ibang lupain nila, ang lalaki, ang tatangkad. 'Pag nahulugan ka talaga, Happy New Year ka. Pero dito, pagka yung mga coconut na tumubo, ang liliit, ang papandak at ang papayat. Hindi maganda. Tapos pinataniman ng saging, may mga saging din. Hindi rin productive. Wala talagang pakinabang yung yung lupa. So, ibinenta 'yon, merong land developer na kumuha, tsaka ang ginawa nila, mga subdivision, baka gusto niyong bumili sa Bataan, sa San Juan, Batangas. Hmm, nakaharap sa may dagat, ta's pataas 'yun burol dulo ng dagat. Oo, maganda. Mas maganda pa nung naging bahayan. Hindi talaga suitable 'yan. Yung dragon fruit, kapamilya ng cactus 'yan. Hindi kinakailangan diyan ng tubig. Halumigmig lang, okey na. Alimuom lang, sapat na. Hmm, 'di ba? Hindi naman naiintindihan ni Maharlika yung sa lupa, eh. Hmm. Eto, November 7 'yan, 2018, 'di ba? Hmm. Sabi ni Jan Castriciones, "We're able to verify their claim that they were
the first settlers. Ito lang ho kasi yung pinagbasihan nila eh. Hindi nila inisip kasi rito na yung mga lupain na yan may possibility na may may-ari na. So pinamigay nila. Nung pinamigay nila, edi umapila, tapos nanalo. Saan na yun? Ito. Ay, saan na yun? Ano? Dito kanina yun eh. Ito. So dito pa, meron pa silang ibang kalaban. Kaya ulitin ko lang ha, may part 2, part 3, part 4 pa to. Kasi nga si Digna pa lang, so far, sa mga umapila, ang nanalo. Okay? No. So, anong ibig sabihin dito? Ito pong si, ito pong si Estrella, no? Si, Secretary Estrella. Yan. Sabi rito Estrella orders grant of land to TL44 Atis displaced in Boracay. And Agrarian Reform Secretary Estrella III has directed the allocation of government-owned land to 44. So pinalitan po nila yung mga lupain. Hindi po ninakawan, lalong hindi rin po inagawan. Ang nangyari dyan, itinama lang nila ang pagkakamaling iniwan ni Digong sa sistemang hari-harian. Yun ang ginawa po. Yun ang katotohanan. Di ba? Oh, pinalitan nila. Naiinis nga ako, sabi ko eh. Ano ba 'to? Ba baka mamaya walang kapalit ito. Dapat meron, kawawa naman 'yun kasi mga original sila doon. Hindi sila dapat napabayaan. Hindi sapat ang mga RA-RA. Hindi sapat ang mga plaque ng pagkilala. Hindi sapat yung, sabihin natin na, "Sige, forever kayong magbahag. Mamana kayo diyan kasi 'yan ang kultura ninyo, 'yan ang tradisyon niyo." Hindi sapat 'yun. Kung wala silang fixed property na talagang kanila, hindi nila babayaran sa gobyerno, bigay sa kanila ng gobyerno na. Kaya lang po, ulitin ko lang, mali po yung ginawa nila Digong, mali yung pundasyon na ginawa nila. Brinaso lang nila. Tapos, wala na silang pakialam kasi di na sila presidente. Alam naman nila na may umapila dyan eh. Bakit hindi pa rin nila trinabaho na mabili? Pwede nga nilang agawin yun do sa mga developers gamit ang Empower of Eminent Domain. Kaya nilang agawin yan. Pero babayaran nila ito base sa market value ng mga properties. Mura pa po yun nila mababawi kila Digna. Kasi nga hindi ito suitable for farming. Oh. Tapos wala pa namang mga nakatayong mga developments yan. Wala pang nakatayong improvements. Wala pang resort. Di ba? Wala pang building. So murang-mura, yung market value lang ang pag-uusapan. Hindi nila ginawa. Nagpasikat lang, nagpa-picture-picture lang, pa-video lang. Pero ang nasa isip pa nga ni dating Pangulong Duterte diyan, hindi yan mga ati, yan ay mga mangyan, yung mga taga Mindoro. Yan ang nasa isip niya ng mga beneficiaries diyan. Okay? Kaya yung kalokohan nila sinasabi ngayon na nangagaw ang gobyerno ng lupa, sinisira yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po. The right term is this. Itinama ng gobyerno ngayon ang ginawang mali ni Digong. Namigay ng lupang may sabit sa mga atis na dapat sana ngayon um, panatag yung kalooban nila. Kasi yung mga native po, yung mga katutubo natin, ano yan, madali po silang ma-stress. Yung mga yan. Di ba? Tapos biglang may pumunta, ito pang kagaguhan din ng mga nagpunta, yung developer. Nako, may dalang pulis, tapos may dalang pambakod. Samantalang sasabihin lang naman nila, uy, na-cancel yung ano nyo yung klowan ninyo. So, talk to your lawyer. Ito, bibigyan namin sila ng kopya. Di ba? Mga gago, dinala ron, mga pang barricade agad sila. Kaya lang, inutos din po ng DAR na alisin nyo yan dahil bawal yan. At ang ginawa nila, ulitin ko lang, nag-utos na mag-allocate tayo
ng lupain para sa kanila. Ang ibibigay po nilang lupain sa mga atis, talagang suitable for farming, pang-farming talaga. Kasi yun ang gusto ng mga katutubo ay bumalik sa pagsasaka. Maganda na po sana yung sinimulan diyan nila dating Pangulong Duterte, tini-training na sila, papaano yung ibang mga pagkakakitaan nila, pagtatanim, paggawa ng mga native products na pangbentang as a souvenir dun sa mga bumibisita diyan na turista sa Boracay. Kaya lang ang problema, hindi po nila talaga nilinis yung title, 'di ba?